Hi guys, ngayon may gagawin akong electric energy saver. Galing ito sa inverter welding machine. Itong transformer na ito, gagawin ko siyang electric energy saver para makaminos sa gas to sa konsumo ng electric bill natin. Gumamit tayo nito para sa ito, applicable lang ito sa mga refrigerator, mga freezer, aircon, yung mga continuous ang gamit, electric fan, gaya yan. Hindi ito applicable sa mga heater o rice cooker o mga ganyan. Hindi ito applicable kasi parang pinatagal lang natin ng time. Sa mga hindi pa nakaintindi sa mga ganitong ori ng energy saver, ito applicable lang to sa mga yung continuous ang gamit niya. Hindi kasi natin ang massive pag gamitin natin to sa gaya ng mga yung electric drill lang ganyan, kasi kailangan natin ng mas malakas din, para malakas na power para sa mga ganyang gamit gaya ng mga heater, water heater, yung rice cooker. Yan, pag gumamit tayo ng ganito, hindi pa rin ito ubra kasi same lang sila. Sa mga hindi nakaunawa, kasi may nagsabi kasi sa akin na wala, hindi kasi hindi sabi niya walang massive, same pa rin daw kung gumamit ka ng mga heater lang gaya ng mga rice cooker, water heater, yung iba pa. Pero gamitin natin to sa aircon, sa continuous na mga gamit, electric fan, refrigerator, yung mga ganyan, mga freezer. Diyan natin makita ang save nito sa mga, kahit sa mga ilaw, pwede yan, makasave din tayo dyan sa ilaw. Naintindihan ito ng mga expert na rin, kasi pag gabi malakas ang kuryente natin pag gabi, kasi konti lang ang nagamit dahil sa ang ibang mga trabahante, yung mga nagtatrabaho paggabi na matutulog na sila, kaya konti na lang ang magtatrabaho. At saka yung mga appliances, halimbawa yung TV, ang iba dyan ay nag-off na, kasi lalo na pag malalim na ang gabi, kaya konti na lang ang gumagamit. Ang kuryente natin lumalakas, kaya gumamit tayo nito para hindi masyadong tumaas ang ating konsumo ng electric bill. Dito sa ganitong uri ng transformer, ito ang windings nito. Ito kasama sila, itong dalawa, ito tsaka ito, tapos ito din kasama sila dalawa. Lagyan natin dito ng wire dyan para tumaas ng konti ang kanyang inductance. Pag mataas ang inductance, mataas din ang opposisyon ng AC current flow sa pag mataas ang inductance. Pero pag gamitin natin ito sa mga DC, walang epekto ito, kasi ang resistance nito mababa ang resistance ng wire, negligible ang resistance, parang wala lang siya. Pero pag gamitin natin sa AC, ang mga inductor or coil, mag-create yan ng inductance. Ang inductance ay opposition niya ng AC current flow, inductance, kaya minusan niya ang daloy ng kuryente pag mataas ang inductance. Kaya gumamit tayo nito. Maintindihan lang to ng
mga ano din. Pero sa mga hindi nakaintindi, bumili lang kayo sa akin para wala nang ano pang isipin pa. Abangan nyo na lang mga bros ang gagawin kong electric energy saver. Mga bro, dito ko lang siya nilagay. Tapos ko nang nagawa yan. Dito ko lang siya nilagay kasi kasya naman siya dito para makasave din ako. Nilagyan ko na lang siya ng saksakan, ng outlet, single outlet. Saka itong heavy duty na plug. Yan. Ito na ang ginamit. Ito na ang ano ko. Dito na magsaksak kasi ang sa mga rep at saka aircon mga malalaking ano yan, mga plug, kaya ito ang ginamit ko para kasya dito ang plug ng aircon at saka yung mga sa freezer. Testing na tayo guys, mag-testing na tayo ng ginawa kong energy saver. Ito ang gagamitin natin ngayon, ang water heater lang, pero ito hindi advisable ito na saver para sa water heater kasi mas bumagal ang pag-init nito kasi dumaan siya sa energy saver na ito. Ang advisable na para gamitan ng energy saver na ginawa ko, yung mga refrigerator, mga aircon, mga freezer, mga ganyan, yung mga pang matagal na isaksak, halimbawa gaya din ng mga electric fan. Diyan makita natin ang massive diyan. Pero sa ngayon kasi wala tayong mga mataas na watts or power na appliances. Ito lang muna ito ang gamitin natin, ang water heater na ito. Kasi mataas ang power nito, nasa 2,000 watts yan. Kaya ito ang gamitin natin. O isaksak ko muna. O isaksak ko nito. Yan, saksak na. Testingan natin dito. O yan, nag-una siya. Dito ang setting natin sa ampere. Ano natin? Tinatawag ito na clamp meter or clamp tester. Yan ang reading niya na dinaan natin dito sa energy saver, nasa 8.20 o 8.19, 8.19. Yan ang reading, amperes yan. Ngayon hindi tayo gumamit ng energy saver. Tanggalin natin dito ang energy saver. Ayan, wala na. Direct natin dito sa outlet. Ito. Saksak natin dito. Direct na. Yan nag-una. Ngayon, testingan natin kung may kaibahan ba sila. Yan 8 basta direct yan 9 point mahigit. Kita nyo? 9 point. Yan. Pero kanina, gumamit tayo ng energy saver, nasa 8.19 lang, 8.20, ganyan. Pero pag direct siya, walang energy saver, 8 point. Yan, nasa, makita natin ang kaibahan. Yan. Ito, pinakita ko lang ito siya, yan, umabot pa siya minsan ng mga 9 amperes yan. Yan ang sinasabi ko, na makita natin ang kaibahan kung gumamit tayo ng mas mataas na power ng mataas na power ng appliances gaya nito. Pero ito, ulitin ko, itong saver na ito, hindi pero pwede siya magamit, pero hindi natin masabing makasave tayo sa mga water heater, mga rice cooker, yung sa mga electric drill, mga ganyan. Hindi natin kasi kailangan niya ng mataas na power, yung mga ganyan. Ito applicable ito, makita natin ang save nito kung sa aircon, kasi continuous ang paggamit ng aircon, yung mga electric fan,
mga refrigerator, freezer, kaganyan, mga ganyang klase appliances, mas makita natin ang massive dito. Kasi pag dito sa atin, kahit saan, pag gabi na, wala, kakaunti na lang ang gumagamit ng kuryente. Kaya ang paggabi na, mas malakas ang current, ang electric power. Mas malakas na ang current kasi konti na lang ang gumagamit. Kadalasan kasi paggabi na, ang mga trabahante, ang mga nagtatrabaho, matutulog na yan kasi gabi na. Kaya konti lang ang gumagamit ng kaya gamitan natin ng itong electric energy saver na ginawa ko. Listed ko na ito, marami na akong nagawa ng saver na gaya nito. Maraming salamat. Salamat sa Diyos.